So mga paps, ito yung pangalawang material na bonsai material. Parehas po ang ano nito, parehas na uri nung unang pinakita ko doon sa unang video. So ngayon mga paps, puputulan ko na to. Putulin na natin to para setback na. Maumpisahan na ang kanyang bonsai journey. Ayan. So napakalaki mga paps, tingnan nyo. Napakalaki na ng halaman na to. So hinayaan ko talaga siya sa wild para lumaki yung trunk niya, kasi lahat po ito mga paps ay galing sa cuttings lang. Ayan. So itong mga pinutol ko na to, pwede naman itanim ulit dyan kasi may mga aerial roots na, mabubuhay yan. So kahit walang aerial roots yan, mabubuhay pa rin. Pero since napakarami ko ng ganitong material, so tapon na lang talaga. Kung meron pa sana akong mapagtatamnan, so tutusok ko na lang yan. Ayan. So tinatanggal ko lahat ng foliage mga paps. So yan ang itsura niya. Hindi ko alam kung paano ko siya itatanim kasi meron dito may mga aerial roots. So ang ganda ng aerial roots. So tatanggalin ko muna mga paps dito sa unang training pot niya para makita natin kung paano natin siya itatanim. So ayan mga paps, at natanggal ko na ito doon sa kanyang previous training pot. Ayan po ang itsura niya. So napakaraming aerial roots. Yung roots na nasa ibabaw, akala ko yun na talaga yung umpisa ng kanyang main trunk. So nung matanggal ko mga paps, meron pa pala dito. Mahaba pa pala itong kanyang main trunk. So sa tingin ko pwede ko siyang itanim ng ganyan. Ayan. So labas yung, expose yung mga aerial roots. Ganyan. So exotic yung style niya. Sa tingin ko pwede mga paps. So ito yung napili kong training pot. Sa tingin ko pwede ito ng ganito. Yan. So susubukan natin. So prepare ko na mga paps itong training pot na paglalagyan ko sa kanya. So mga paps, unang-una, siyempre maglalagay ulit ako nitong anchor niya or securing wire. So meron po yung mga butas mga paps. Ayan, may mga butas po yan as drainage. So maglalagay ako ng wire dyan, dalawa, para pang-secure mamaya dito sa ating material. So anchor or securing wire, para hindi siya magalaw-galaw. So ganyan, yan po itsura niya sa loob. So next, maglalagay ako dito ng first layer. Ito po ay pebbles. So meron pa ring halo na nahaluan na ng kusot. So, pero maganda pa rin yung drainage nito mga paps. Kaya lalagay ko sa ilalim. So wala akong pure na river sand, kaya ito muna ang ginagamit ko. So di bale, okay lang naman to mga paps kasi high cost naman yung material. So ayan yung first layer para maganda yung drainage. So next layer, river sand po ito mga paps na may halo din na compost. Ayan. So wala akong pure na river sand, kaya ito lang muna yung nilalagay ko. So yun, siksikin na natin para hindi na bumaba mamaya. So susunod mga paps, lalagay ko na yung material. So ganyan siya. So napakaraming aerial roots. Isiksik lang natin ang isiksik yung mga aerial roots na yan. Tanggalin natin tong hindi maganda, yung pupunta sa taas. Pangit po yung pupunta sa taas na roots. Tanggalin natin yan. So pagka nabuhay na po yan, kung alin yung mga stable na roots dyan,
Tsaka natin pagpipilian. Kasi ang kagandahan mga paps dyan, mayroong mga aerial roots. Magiging part po yan ng trunk. Kakapal yung trunk niya. Pag lumaki yan ang lumaki. So, isa rin yan sa nagpapakita ng kanyang edad. Mas nagmumukhang matanda yung halaman pag maraming aerial roots. So, ganyan. Susunod, sisecure ko na siya ng wire. So medyo magulo mga paps yung root system, pero okay lang yan. So magiging maganda yan kasi kakapal yung trunk natin dyan. Magiging part yan ng trunk yung mga aerial root na malapit sa trunk. At isa pa, mas mabilis yung pagsipsip niya ng moisture pag ganyan na maraming aerial roots. Mas mabilis din yung kanyang paglaki mga paps. Yan yung isang karakteristik ng ficus na gustong gusto ko. Napaka-unique sa ibang plants, sa ibang trees. All natural aerial roots. Ayan, susunod itong pangalawa. Itong pangalawa na securing ay iikot ko po siya dito sa trunk. So yun. So secured na yung ating material. So ayan po mga paps, makikita nyo. So wala pang soil medium pero stable na siya dyan sa kanyang training pot. So ayan muna, then pupunaan ko na po siya ng soil medium. Napakagandang materials, exotic na exotic. So sisiksikin ko na mga paps para hindi na bumaba yung soil mamaya. Kasi pag nilig natin yan, yung soil niya ay bababa pa rin. So mga paps, ito na po siya. Natapos ko nang mai-repot. So tanggalin natin itong ibang aerial roots dito na nasa ibabaw. Kasi pangit itong nandito. Yan. So ayan na siya mga paps. So exotic yung style. Kakaiba ano. So magandang karakteristik para sa isang ficus. Ayan po. So nakalabas yung mga aerial roots. So ganun pa rin mga paps, hindi ko pinuno yung pot ng soil para hindi matapon pag nagdidilig at yung fertilizer ay magre-retain dyan kapag nagdidilig tayo. So yan na po itsura, ito yung pangalawang material. So yung dalawang material na malaki, mga Ficus benjamina yon yung natitira, ay gagawin ko na lang ni Waki. So yun mga paps, maraming salamat sa panonood, sana ay meron akong na-share sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, imbitahan ko ulit kayo na mag-subscribe. Click nyo yung notification bell at share nyo na rin para makarating pa
doon sa mga nais matutong mag-bonsai o mga beginner rin na tulad ko. So maraming salamat. Once again, magandang buhay at happy bonsai.